Na-scam ka na ba sa social media? Attorney J, anong gagawin ko kung nabiktima ako ng online scammer? Isa-isahin po natin ang lahat ng uri ng financial scams na laganap na po sa bansang ito. Kaya ang una, types of financial scams. Ito na po ngayon ang mga uri ng scams sa bansang ito. Ang investment scam po o yung paghihikayat po sa inyo na mag-invest po sa stock market o sa crypto mula po sa mga illegal na traders dito. Ang job scam po o yung paghihikayat po sa inyo na mag-apply sa isang napakagandang trabaho kuno either sa abroad or dito. Pero bigla na lang pong maglalaho ito as soon as nakapagbayad na po ng employment fees kayo. Ang payment or delivery scam po o yung pagpapakita po sa inyo ng mga peking deposit slips o peking delivery receipts po upang makakuha lang po sila ng mga libreng pera o produkto. Ang love scam po o yung pag-aakit po sa inyo gamit po ang peking identity o identity po ng ibang tao upang mahuthutan lang po ng pera kayo. At ang lending scam po dahil kapag napakataas na po ng mga fees, interests at penalties ng ola po ninyo, lalo na po kung nanghaharas na ito, considered as scam na rin po ito by operation of law. At ito po ang dahilan kung bakit itinatag po ang pangalawa, ang Cybercrime Prevention Act of 2012 po, kung saan mahigpit pong ipinagbabawal nito ang paggamit po ng mga computer hardware and software para lang po makapanloko kayo ng ibang tao o para makapameke po sila ng dokumento o para baguhin po, dagdagan o bawasan po ang mga data sa loob nito upang may maggamit lang po sila sa kanilang panloloko. At mahigpit na ipinagbabawal na rin po ang pagpapanggap online bilang ibang tao para lang po makapanloko kayo. At bukod pa po ito sa tradisyonal na batas po natin laban po sa estafa o sa panloloko na nakasaad po sa ating revised penal code. Kaya kapag napatunayan po na nagkasala kayo dito, ito na po ang pangatlo, penalties of the crime. Posible po kayo ng makulong hanggang 20 taon at pagbayarin po ng hanggang 1 milyong multa po kayo. At kapag pasok po sa either qualified or syndicated estafa na, ang ginawa po ninyo, habang buhay na pagkakulong na po ang magiging parusa nito. Pero tandaan po ninyo, real talk lang po, napakahirap pong hulihin at habulin ng mga online scammers po dito. Kaya magtodo, ingat po kayo. Bukas, usapang identity theft naman po tayo. Gine.